Si Pyra Lucas po ang founder ng United Filipino Against Crime and Corruption, UPAC, ang kanila pong organisasyon. Good morning po. Good morning, Sir Ted. Good morning po sa lahat ng iyong pakinig at tagapanood. Opo, nakakuha kami ng kopya ng ilang dokumento ng bahagi ng inyong reklamo sa Ombudsman. As we speak now, ito pang Tarlac 3G Construction and Development Corporation ay pag-aari pa rin nitong sila Congressman Rivera? Yes, sir. Hanggang ngayon po at hindi po siya nag-divest. In fact, may kontrata pong naka-attach dyan nitong year na to na siya pa rin po ang pumipirma. Ito hong isyong ito, kailan pa ho ninyo sinimulan na ipaglaban at bakit kayo humantong na ngayon kahapon sa pagsasampa ng kaso? Si Sir Ted, nung pong pumutok yung flood control, pero malakas na ang bulong-bulungan noon pa na mayroong mga anomalya sa flood control. So, na-arouse ang aming pag-iimbestiga dahil dun sa sinabi ni Presidente Marcos. So, nag-imbestiga kami, chinek namin yung mga flood control, chinek namin yung sa DPWH contract. So, nakita namin itong mga dokumentong ito. Ang mga dokumento ay galing mismo sa website ng DPWH. Public records po yan. So, Sir Ted, ito ay ilan lang po lamang sa nakita namin, yung 590 plus na sariling pirmado niya. Pero Sir Ted, meron po akong gustong i-highlight. Yung pong binagsak dito ni Saldico, 2022 to 2025 ay 11 billion ang project. Gusto po namin itong maimbestigahan ng ICI o ng DPWH at may request na po kami doon. Go ahead po. We're listening, ma'am. We're listening. At tapos po, ang modus operandi po ng mga contractor na to, like si Congressman Rivera, sa totoo lang po sir, hindi lang po 600 million yan. Mahigit 2 billion po yung nakuha niyang kontrato. Puwera pa po yung paggamit niya ng mga kontraktor na para silang isang sindikato dito sa Tarlac. Ginagamit niya po yung mga ibang kontraktor pero siya rin po ang gumagawa, sir. Alam po laming lahat yan. So yung modus... Yung kay Saldico po, sir, may binagsak siyang ilang bilyon dito. Inamin naman po yan ni Sir Bernardo doon sa Senate hearing, yun po ay may 20% si Saldico doon. Pero kumukuha pa rin po ng passway na 5% doon si Congressman Rivera. Tapos siya pa rin po ang nangungontrata. Opo. Ma'am, ito pong 11 billion sa district ho ba lang ito ni Congressman Rivera o sa buong Tarlac? Sa district pa lang po ni Congressman Rivera. So doon nag-park si Saldico ng 11 billion at yung mga kontrata sa 11 billion, ito po ay for 2022 until 2025? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Malalim po ito, sir. Malalim. Opo. Yung sinasabi po ninyo, kumbaga nag-park si Saldico sa distrito ni Ginoong Rivera tapos nakakuha siya ng higit 2 billion worth of projects. Yung ibang kontraktor na nakakuha pero meron sa kanyang toll na binabayaran kumbaga. Yes po. At saka siya rin po ang nagkokontrata. Naggagamitan po sila eh. Naggagamitan sila dahil itong mga kontraktor dito, dami ng mga politiko, dami ng mga congressman. Kaya naggagamitan po to. Ito po yung sinatawag nilang Thursday Club na sindikato sa mga kontrata dito sa buong Tarlac. Opo. Yan ho bang ibang kontratistang yan ay identified po ninyo at kasama ba sa inyong reklamo? Hindi pa ho namin sinama sa reklamo dahil nag-focus po muna kami kay District 3. Pero gusto ko pong ibunyag ito sa Senado o kaya sa ICI na itong mga Thursday Club na sindikatong ito ay naggagamitan po sila ng mga pangalan. Pero ang mga congressman po ang talagang kontraktor. Mga congressman, ibig sabihin, hindi lang po sa distrito ni Congressman Rivera?
Hindi lang po sa distrito, buong Tarlac po. May mga kontraktor na dami ang mga congressman dito. Ito hong mga damis na ito, ito ho ba'y bahagi ng 15 na binanggit na presidente o maging sa Diskaya construction companies? Actually po, ang Diskaya Construction Company, meron po siyang kontrata dito sa district ni Congressman. Meron din. Anong kumpanya ito? St. Gerard? Ano po? Alpha Omega po. Alpha Omega. Oo. Ano ho yan? Flood control? Yes po. Tapos, ang dami nila, ang nagkontrata po, gamit ang pangalan ng Alpha Omega, pero ang gumagawa po, yung construction company naman ni Mayor Villanueva, na kaalyado ni Congressman Rivera. Mukha nga pong sa inyo pong salaysay ngayon, mukhang lumalabas diyan na maaari ba sabihin na sa buong lalawigan ng Tarlac, yan na po ang modus ng mga kongresista at mga politiko? Yes, sir. Not only in Tarlac, the entire buong Pilipinas, ganito po ang kalakaran, sir. Well, we presume dito nga sa mga naiuulat, pero we're talking about Tarlac nga po, kung saan kayo. Diyan kayo nakabase, di ba, sa Tarlac? Yes po, butante po ako ng 3rd District. Okay, yung nga po, no? Kaya po, specifically nga po, Tarlac, kasi nga kayo nandidiyan at mas, kumbaga, mas familiar ho kayo, no, sa mga nangyayari dyan. Sige, so ito pong inyong isinampang reklamo, officially po kahapon po inyo ito inihain. Yes, Sir Ted. Okay. And sa inyong pagpunta sa Ombudsman, sino po ang nakausap po ninyo? Kasi nga sa akin po lamang, kasi hindi ko ma-print, ang dami po nitong dokumento, pero doon pa lang po sa inyong attachment nga, nakita ko na talaga namang may basis ito pong inyong reklamong ito, kasi nga dokumentado at pati po yung mga certification galing po sa SEC. So ano pong sabi sa inyo ng Office of the Ombudsman? Agad po daw nilang iimbestigahan. Dahil mainit ngayon ng flood control, then i-check nila, i-validate po nila yung mga kontratang pinirmahan ni Congressman Rivera, then they will go for PI po, inviting him. Opo. Ma'am Pyra, kayo po kasi nga ay isa po kayong NGO diyan sa Tarlac. At yan din po ang panawagan nga mismo ng presidente, mismo ng ICI, no, na makipagtulungan ang ating mga kababayan at maging mata, at bibig dito po sa usapin po ng pang-aabuso sa pera ng bayan. Diyan ho sa inyong lugar na iyan, meron ba ko nakikita po na mga ghost projects din o kaya po ay sobrang substandard? Marami po dito, Sir Ted. In fact, sa Facebook ko po pinupost ko, kaya marami akong threat. Bago po itong mga threat po ninyo, ma'am, ito hong mga nakita po ninyo na mga ghost projects, practically po, sino ang mga contractors niyan at saan-saan kaya mga lugar? Can you just give an example? Sir, 1st District, 2nd District, 3rd District. Buong distrito ng Tarlac. Flood control po ito? Flood control, yung mga asfalto na daan, sir, sobra pong garapal. If only I can talk to you one-on-one, sir, sobra. Mapapaiyak po tayo kasi ito'y pera natin, nagtatrabaho tayo. Grabe po dito. Grabe talaga, hindi sila tao. Sir, yung modus iba. Talaga pong sindikato ang mga congressman. $100 million, $150 million, ang ilang metro lang po, tapos substandard. Taon-taon hinihingan nila ng pondo. This is injustice to us
all taxpayers. Willing po akong makipag-usap sa inyo in private. Sasabihin ko po kung anong mga modus. Kumpleto po ako ng detalye, sir. And I want this to be exposed in the entire Philippines so they can dig deeper, investigate deeper. Kami po'y humahanga, Ma'am Pyra, sa inyo pong pagmamalasakit ng lubos, no, sa bayan dito po sa inyong ginagawang pagsisiwalat dito sa katiwalian sa inyo pong lalawigan. Maliban po sa amin, sa akin po, agad po ako makikipag-ugnayan sa amin pong pinuno dito sa amin pong news department dahil ito po ay karapat-dapat din, ano? Na maging bahagi po ng balita po namin sa TV5 at sa maging sa One News, ano po. Pero bago po iyan, opo, kayo ho ay nagbigay na rin po ba ng kopya sa ICI at kung mamarapatin po siguro ng Senate Blue Ribbon Committee ay maimbitahan din po kayo at maihayag niyo po itong mga sinasabi ho ninyo kasi nga naniniwala po kami kasi dito po sa inyong reklamo laban kay Congressman Rivera may mga dokumento po naman po na kaakibat. Willing ho ba kayo dito po na humarap din para din po malantad na po ito at kasi kapag kayo po lumantad, mas I think mas secured kayo kasi malalaman ng bayan. Yes, sir. Opo, oo. Yes, sir. I'm willing to do this. Tama na, sobra na. Matagal na nilang ginagawa sa atin ito. Ang bilyon peso na pupunta sa kanila. Ano po ang mga threats na tinatanggap po ninyo? Saan po kaya nanggagaling? Sir, sanay po ako sa threat. If you can recall, I am an ambush victim. Matagal na po akong lumalaban. May security naman po ako, sir. Binibigyan po ako mula nung ma-ambush ang anak ko. Siya'y napatay dahil ako yung kala nila ako yung nakasakay sa kotse. Ay binigyan na po ako ng gobyerno. Kaya yung threat, okay lang po sa akin yan. I can take it. But what I cannot take is this is happening. Kung ano nangyayari sa buong Pilipinas, sir. Sobrang malalim. Araw-araw, billions of pesos for this congressman of the Philippines. Opo. Ma'am, yun hong kumamarapati lang po ninyo, yung pong pangyayari sa inyo pong anak, kailan po nangyari yun? That was 2014. Nag-viral po yun. Because of my fight against Mayor Boking Morales, I exposed the corruption and the drugs. So ito hong pati pala ho dito sa Pampanga naabot po ninyo, no? Yes po, sir. Yes po, sir. Opo. Buong Pampanga, Region 3 po, kilala po ako. Pinapasok ko po talaga. Okay, sige po. Sige. May pahabol lang pong tanong si Chacha po sa inyo, Ma'am Pyra. Okay, go ahead, Cha. Yes po. Ma'am Pyra, meron pa po ba tayong iba pang mga nakasuhan na sa ombudsman aside po dun sa na-file na po natin dun sa mag-asawang Rivera? Meron pa po kaming kinakasa. Susunod. Maybe next week. Oo. Ito po ay sa Tarlac din o sa Pampanga na? Hindi po, Pampanga po. Specifically in Pampanga po. Ma'am, gano'n nyo na po katagal binabantayan ito pong sa issue ng mag-asawang Rivera? Kasi may binabanggit din po doon sa mga balita na may kasapakat po na DPWH engineer. Yes po. Sila po ang nagdi-deliver talaga ng pera. Totoo po. 3 years ko na po silang binabantayan. Okay. Sige po. So sa ngayon po, Ma'am Pyra, gusto lang ho namin kayo hingian po ng pahayag para po sa lahat ng mga nakikinig sa aming pong programa sa buong Pilipinas dito po sa inyong laban na ito para din po mas maunawaan ng marami kung ba't ho kayo umiiyak.
habang kayo po'y aming kinakapanayam. Sige po, Ma'am Pyra, at ang aming po linya magiging bukas kasi pagkatapos po ng aming pong programa, tadaanan ko na po yung head ng aming pong dito, news department para po makipag-ugnayan dito nga po sa binabanggit po ninyo na dapat nga malantad itong mga nangyayari dyan sa inyong lalawigan. Go ahead po, Ma'am Pyra. Sa ating mga kababayang mga Pilipino, talamak na po ang korupsyon sa buong Pilipinas. Matagal na pong nangyayari. Huwag na po tayong umasa lang sa gobyerno. Kailangan po tumulong tayo bilang concerned citizen, concerned Pilipino. Tayo po ang pagbabago. Huwag po nating iasa lahat sa gobyerno dahil hindi po kakayanin lahat yan ng gobyerno. Kaya tayo pong mga Pilipino mismo magmasid, magbantay sa ating mga nasasakupan. Kung hindi po ito titigil, wala na pong kinabukasan ang ating mga anak, mga apo, mga susunod na henerasyon. Utang, 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 utang. Hindi pa po sinisilang ang ating mga apo. Meron na po silang utang na babayaran dahil lahat po ng pera natin ay nasa pulsa na ng mga politiko. Kaya nananawagan po ako, kapwa ko Pilipino, magkaisa, magmasid, mag-usap. Gagawa po tayo ng hotline para po i-report natin, mag-usap ang kanya-kanyang mga lugar para makapag-file po tayo ng kaso o magpunta sa gobyerno, sa Senado, Kongreso, Ombudsman, ICI. Let's do this for the future of our country. Huwag po nating hayaang laspagin, ilugmok sa kahirapan ang Pilipino. Marami pong salamat. Salamat din po sa inyo, Ma'am Pyra, sa inyo pong malasakit sa bayan. Salamat po na marami. Salamat po. Ma'am Pyra Lucas po ang founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!